Akala nila isa lang akong magandang nobya. Nakangiti, tahimik, walang kaalam-alam. Akala ng lahat, ako ang pinakamahinang nilalang sa bulwagang iyon. Pero hindi nila alam, sa loob ng reception na puno ng halakhak at champagne, may dalawang taong lihim na nagtatawanan sa likod ko. Ang lalaking pinakasalan ko at ang babaeng nagpapanggap na kaibigan niya. Ang babaeng nakaputi rin, nakangiti rin. Akala mo'y inosente. Best friend daw. Ngunit kabit pala. At sa gabing iyon, hindi lamang kasal ang ipinagdiwang. May plano ring libing. Ang tanong, sino ang inilibing nila? Ako ba? O ang maling taong uminom ng lason? Hindi ako sanay sa mga ballroom na may kristal na chandelier at sahig na kumikislap na parang salamin. Mas komportable ako sa tahimik na coffee shop o sa maliit na art gallery kung saan pwedeng magkunwari na busy ka habang nag-oobserba ng mga tao. Pero ng gabing yon, nandoon ako, nakasuot ng simpleng itim na gown, buhok na maingat na inaayos, at isang ngiting sanay na akong isuot kapag may kailangang patunayan. Charity ball iyon sa BGC, fundraiser para sa mga batang may cancer. Niyaya lang ako ng pinsan kong si Camille dahil may sponsor silang hinahanap para sa event ng opisina nila. "Makipag-socialize ka naman," sabi niya. "Di ka naman mananakit ng tao kung umiti ka." Hindi ko alam na sa isang ngiti, may taong papasok sa buhay ko. At halos wasakin ito. Nakilala ko si Victor Alonzo sa tabi ng high table na puno ng champagne flutes. Matangkad siya, maayos manamit, at may boses na kayang patahimikin ang isang magulong kwarto. Hindi yung malakas, kundi malinaw. Yung tipong kapag nagsalita siya, pakiramdam mo may saysay ang bawat salita. "First time mo rito?" Tanong niya na may bahagyang ngiti sa labi. Tumango ako. "Halata ba?" "Kaunti," sagot niya at tumawa ng mahina. Pero hindi sa masamang paraan. May innocence ang mga unang beses. Insurance broker daw siya. Independent. Mahilig sa public speaking. Sanay humawak ng mga kliyenteng mayayaman. Marunong makinig. Iyon ang unang napansin ko. Kapag nagsasalita ako, hindi siya sumisingit. Tinitingnan niya ako sa mata. Parang tunay na interesado kahit ang kwento ko'y tungkol lang sa trabaho at kung paano ako napadpad doon. May natural na chemistry, hindi pilit. Hindi rin yung parang may sinusunod na script. Para lang kaming dalawang taong nagkataong pareho ang wavelength. Pero kahit sa gitna ng magaan na usapan, may mga tanong siyang sumingit. Mga tanong na hindi ko agad pinansin noon. "Close ka ba sa pamilya mo?" "Oo," sagot ko. "May kuya ko, abogado." Bahagyang nagbagong ekspresyon niya. Isang segundo lang pero sapat para mapansin ko at agad ring isang tabi. "Ah," sabi niya. "May abogado sa pamilya. Mabuti yan." Sunod niyang tanong, "May life insurance ka na ba?" Natawa ako. Inakala akong biro. "Grabe ka, hindi pa nga ako tapos sa champagne ko, iniisip mo na agad ang kamatayan ko?" Ngumiti siya pero parang may sinusukat. "Occupational hazard," sagot niya. "Insurance mindset." Tinanggap ko ang paliwanag. Gusto ko siyang paniwalaan. Madali pala iyon. Ang gustong maniwala. Nagpatuloy ang gabi sa sayawan at mga talumpati. Paminsan-minsan nawawala si Victor sa tabi ko. May kliyenteng kinakamayan. May kakilala ang binabate. Pero tuwing babalik siya, parang walang oras sa lumipas. May dala siyang kwento. Minsan, biro. Minsan, simpleng tanong lang para ipagpatuloy ang usapan namin. Bago matapos ang programa, niyaya niya akong lumabas sa terrace para magpahangin. Doon sa ilalim ng mga ilaw ng BGC, naramdaman kong may kakaibang katahimikan sa pagitan namin. Yung hindi awkward, kundi puno. "May hinahanap ka ba?"
Bigla niyang tanong. Sa buhay? Biro ko. Oo, sagot niya. Seryoso. Sa buhay. Hindi ko alam kung bakit ako naging tapat. Siguro, katotohanan at kapayapaan. Tumango siya, parang may iniipit na lihim. Hindi lahat ng tao kayang ibigay yan. Bumalik kami sa loob. Bago kami maghiwalay, inabot niya ang calling card niya. Kung gusto mong magkape minsan, sabi niya. Walang insurance talk. Pangako. Tinanggap ko iyon ng may ngiti. Hindi ko alam kung bakit may bahagyang lamig sa likod ko habang pinapanood ko siyang lumayo. Parang may matang nakamasid mula sa malayo. Uy, bulong ni Camille nang lapitan ako. Mukhang may nahanap ka. Ngumiti lang ako. Mukha lang. Pero habang pauwi ako ng gabing yon, paulit-ulit bumabalik sa isip ko ang isang bagay. Isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung ano iyon. Hindi ko alam kung sino. Ang alam ko lang, may taong laging nasa paligid niya. Kung may taong marunong magpaniwala na ang pag-ibig ay ligtas, si Victor Alonzo iyon. Hindi siya yung tipo ng lalaking araw-araw magpapadala ng bulaklak o magsasabi ng malalaking salita. Sa halip, simple siya, consistent. May good morning message bago ako pumasok sa trabaho. May tawag tuwing gabi kahit 5 minuto lang para tanungin kung kamusta ang araw ko. Kapag sinasabi kong pagod ako, hindi siya nagtatampo. Sasabihin lang niya, pahinga ka, andito lang ako. Doon ako nahulog. Sa loob ng mga sumunod na buwan, naging natural ang lahat. Mga coffee date pagkatapos ng trabaho, weekend lunches. Bigla ang yaya ng sine kahit walang plano. Hindi siya nagmamadali. Hindi rin siya parang may tinatagong agenda. Iyon ang akala ko. Ipinakilala ko siya sa pamilya ko makalipas ang 6 na buwan. Una ay kay mama. Nakilalang mapanuri pagdating sa mga lalaki sa buhay ko. Tahimik lang si mama habang nag-uusap kami sa dining table. Pinagmamasdan niya si Victor. Kung paano siya sumagot, kung paano niya ako tingnan. Pag alis niya, tinanong ako ni mama, sigurado ka ba sa lalaking yan? Kinabahan ako. Bakit ma? Maayos siya, sagot niya. Pero masyado siyang maingat. Parang laging may iniisip. Pinagtanggol ko siya agad. Insurance broker siya ma, normal lang siguro. Tumango si mama. Hindi na nakipagtalo. Akala ko tapos na roon. Mas naging madali nang makuha ang loob ng kuya kong si Miguel. Abogado si Miguel, istrikto, logical, at hindi madaling bilib. Isang beses lang silang nag-inuman ni Victor at kinabukasan, tinapik niya ako sa balikat. Okay siya, sabi ni Miguel. Hindi mayabang, marunong makinig. At mukhang mahal ka. Mahal ka. Dalawang salita nagpatahimik sa lahat ng duda ko. Doon ko rin unang narinig nang mas malinaw ang tungkol kay Rhea. Best friend ko yon, sabi ni Victor isang gabi habang kumakain kami sa isang maliit na Italian restaurant. Halos magkapatid na nga kami. Sabay kaming lumaki sa industry. Girl best friend? Tanong ko, nakalahating biro. Tumawa siya. Oo, pero huwag kang mag-alala. May boyfriend siya. Matagal na. Hindi ako selosa. O baka ayaw ko lang maging selosa. Sa mundo ko, ang pagtitiwala ay hindi hinihingi, ibinibigay. Paminsan-minsan, nababanggit niya si Rhea sa mga kwento niya. Kung paano raw siyang tinulungan noong nagsisimula pa lamang siya sa insurance. Kung paano raw siyang takbuhan niya kapag pagod na siya sa trabaho. Laging may respeto ang tono niya kapag binabanggit ang pangalan nito. At tuwing tinatanong ko kung kailan ko siya makikilala, palagi niyang sagot, soon, busy lang siya. Hindi ko pinilit. Lumipas ang unang taon na parang walang bahid. Nagbakasyon kami sa Tagaytay. Nag-road trip sa La Union. Nagdiwang ng simpleng anibersaryo sa bahay lang. Home-cooked meal, wine, at tahimik na usapan tungkol sa mga pangarap. Gusto ko ng simple.
Sabi niya nang minsan nakahiga kami sa sala. Ayoko ng komplikado. Ngumiti ako. Ako rin. Kung alam ko lang kung gaano kakomplikado ang katotohanan. Sa ikalawang taon, mas naging present si Victor sa buhay ko. May mga gabi na sa bahay na siya natutulog. May mga gamit na siya sa cabinet ko. Toothbrush, extra shirt, pabango. Hindi siya kailanman naging controlling. Hindi rin siya nagsiselos kapag may lakad ako kasama ang kaibigan ko o pamilya ko. Sa mata ng lahat, green flag siya. Hanggang sa isang gabi, may dinner kami kasama ang ilang kaibigan niya sa trabaho. Doon ko unang nakita si Rhea. Maganda siya. Hindi yung pilit kundi yung effortless. Nakaputi siya. Ang buhok ay maayos. Ngiting madaling paniwalaan. Lumapit siya agad sa akin. So, ikaw si Elara, sabi niya. Sabay yakap na parang matagal niya na akong kilala. Finally, ulit ko. Medyo nagulat pa sa pagiging pamilyar niya. Buong gabi mabait siya, maalalahanin. Tinatawag akong sis kahit unang beses pa lang namin nagkita. Paminsan-minsan, tinitingnan niya si Victor. Hindi ko alam kung bakit parang masyadong pamilyar ang tingin. Pero mabilis ko ring tinanggal ang ideyang yon sa isip ko. Best friend lang. Iyon ang sinabi ni Victor. Iyon ang paniniwalaan ko. Pag-uwi namin, tinanong ko siya. Close pala talaga kayo? Tumango siya. Matagal na. Sana okay lang sa'yo. Ngumiti naman ako. Bakit hindi? At doon ko na tinapos ang usapan. Doon ko rin tinapos ang kahit anong munting alinlangan na dapat sana'y pinakinggan ko. Hindi ko kailanman pinagdudahan ang babaeng yan. Kung may isang alaala akong binalikan ng paulit-ulit sa therapy, iyon ang Palawan. Hindi dahil masakit siya sa simula, kundi dahil sobrang ganda. Masyadong perpekto para maging totoo. Sinabi ni Victor na work-related trip lang daw iyon. May client siyang ka-meeting sa Puerto Princesa at gusto raw niyo akong isama para makapagpahinga rin ako. Walang ingranding plano, walang pahiwatig, kaya pumayag ako. Excited, pero walang inaasahan. Dumating kami sa isang maliit na resort na nakaharap sa dagat. Tahimik, malinis. Walang masyadong tao. Saktong lugar para sa mga taong gustong magpahinga sa mundo. Unang araw pa lang napansin ko na iba ang kilos ni Victor. Hindi ka ba? Parang masyado siyang alerto. Laging chinecheck ang phone. May kaunting tensyon sa balikat niya. Tinawanan ko lang yon. Work mode ka pa rin? Biro ko habang naglalakad kami sa tabing dagat. Konti, sagot niya. Sorry. Hindi ko siya kinulit. Sanay na ako magbigay ng space. Sa ikatlong gabi, niyaya niya ako maglakad sa beach bandang sunset. Nakasuot lang ako ng simpleng dress. Ang buhok ko'y basa pa dahil kakaligo lang namin. Walang makeup, walang preparasyon. At doon niya ginawa. Habang unti-unting lumulubog ang araw, huminto siya sa gitna ng buhangin. Tahimik ang paligid. Tanging alon lang ang maririnig. Huminga siya ng malalim. Parang may hinihila palabas ang dibdib niya. Elara, sabi niya. Tumigil ako tumingin sa kanya. Bigla siyang lumuhod. Nanlamig ang mga kamay ko. Hindi ako nakagalaw. Hindi ko alam kung hihinga ba ako o sisigaw. Kilala na kita ng 2 taon. Sabi niya, malinaw ang boses pero nanginginig ang kamay. At sa 2 taon na yon, ikaw ang naging tahanan ko. Ayoko magising sa umaga na hindi ikaw ang kasama ko sa buhay. Inilabas niya ang maliit na kahon. Antique ang singsing. Hindi yung kumikislap na bago kundi may karakter. Parang may kasaysayan. Isang simpleng diamante sa gitna. Hindi kalakihan pero eleganteng tingnan. Pakakasalan mo ba ako? Tanong niya. Umiyak ako bago pa ako nakapagsalita. Hindi dahil nagulat ako, kundi dahil sa wakas. Pakiramdam ko, ligtas na ako. Pakiramdam ko,
Pinili ako. Oo, sabi ko. Oo. Isinuot niya ang singsing sa daliri ko tsaka ako niyakap ng mahigpit. Ramdam ko ang tibok ng puso niya. Mabilis, halos nagmamadali. Akala ko, iyon ay kaba ng pagmamahal. Pagbalik namin sa Maynila, agad naming ibinalita ang engagement. Masaya ang pamilya ko. Si Mama umiiyak habang yakap ako. Si Miguel tahimik pero ngumingiti at sinabing, "Congratulations!" Nagdumating ang announcement sa group chat ng mga kaibigan ni Victor. Doon ko maling nakita si Rhea. Nag-text siya agad. From Rhea, "OMG, engaged na kayo? Grabe, hindi ako makapaniwala." Tinawagan niya kami kinagabihan. Pagbukas ko ng video call, namumula ang mata niya. "Masaya ako para sa inyo," sabi niya pero nanginginig ang boses. "Talaga?" Nagulat ako. "Okay ka lang?" Tumango siya. "Oo, emotional lang siguro. Ang bilis ng lahat." Nilapitan siya ni Victor sa screen. "Rhea." "Hindi." Putol niya na mabilis ang ngumiti. "Masaya ako. Promise, deserve niya yan." May kung anong kirot sa dibdib ko. Hindi selos, kundi kalituhan. Pero agad ko rin pinagalitan ang sarili ko. Hindi lahat ng luha ay masamang kahulugan. "Magiging bridesmaid ka ha?" Sabi ko pa ng pabiro. Bigla naman siyang tumahimik. Isang segundo, dalawa. "Kung gusto ninyo," sagot niya sa wakas. "Siyempre." Ngumiti siya, pero hindi umabot sa mata. Matapos ang tawag, tinanong ko si Victor. "Okay lang ba talaga siya?" "Close lang kami," sagot niya. "Parang kapatid ko. Normal lang na ma-emotional." Tumango naman ako. Gusto kong maniwala. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang wedding planning, venue scouting, supplier meetings, pegboards, at sa lahat ng yon laging present si Rhea. May suggestion, may contact, may solusyon. "Ang swerte mo," sabi niya sa akin minsan habang nagkakape kami. "Si Victor, sobrang bihirang lalaking ganyan." Ngumiti ako. Alam ko. Hindi ko napansin kung paano niya hinigpitan ang hawak niya sa tasa. Hindi ko napansin ang mabilis niyang pag-iwas ng tingin. Ang alam ko lang, masaya siya para sa amin. Iyon ang akala ko. Akala ko masaya lang siya. Kung may salitang babagay sa sumunod na 10 buwan ng buhay ko, iyon ay maayos. Hindi bongga, hindi rin sobra. Maayos lang. Maayos lang tulad ng buhay na matagal kong hiniling. Gigising ako sa umaga na may mensahe mula kay Victor. Papasok sa trabaho na may siguradong uuwian. Sa gabi, pag-uusapan namin ang mga detalye ng kasal na parang iyon ang pinaka-normal na bagay sa mundo. Venue, flowers, motif, guest list. At sa lahat ng yon nandoon si Rhea. Parang hindi na kompleto ang usapan kapag wala siya. Kapag may supplier na nagka-cancel, may kakilala siya. Kapag may kulang sa budget, may suggestion siya. Kapag pagod na ako at gusto ko nang sumuko sa wedding planning, siya ang unang magsasabi ng, "Relax ka lang. Andito kami." Kami. Hindi ko alam kung kailan naging kami iyon. Laging bahagi siya ng inner circle na hindi ko namalayan. Kasama sa mga fittings, sa tasting, sa ocular. Kapag tinatanong ako ng coordinator, "May gusto pa po ba kayong idagdag?" Bago pa ako makasagot, may sagot na si Rhea. Si Victor, ayaw niya ng masyadong formal." "Mas okay yan, mas bagay sa personality niya. Trust me, kilala ko siya." At dahil mahal ko si Victor, naniwala rin ako sa kanya. Hindi ko itinuring na banta si Rhea. Sa totoo lang, naging komportable ako sa presensya niya. May mga araw na mas nauuna pa siyang mag-update sa akin tungkol sa schedule ni Victor kesa kay Victor mismo. May meeting pa siya, sasabihin niya. "Huwag mo nang istorbohin, pagod yon." Akala ko malasakit lang. Sa harap ko mabait siya. Sa harap ng lahat, supportive. Tinatawag niya akong future wife na parang proud na proud. Kapag may nagtatanong kung kamusta ang kasal,
Siya ang unang sasagot. Perfect sila. Hindi mo makikitang mag-aaway. Hindi nga naman kami nag-aaway. Dahil hindi ko alam ang dapat pag-awayan. May mga gabi na hindi umuuwi agad si Victor. Sasabihin niyang may client meeting o emergency sa trabaho. Minsan, si Rhea ang magte-text. Sis, huwag ka na maghintay. Late kami matatapos. Late kami. Hindi ko na tinanong kung bakit sila magkasama. Hindi ko na rin tinanong kung bakit siya ang may alam ng oras at pagod ni Victor. Ang nasa isip ko, nagtatrabaho lang naman sila. Magka-industry, magkaibigan. At ako, abala sa pagiging nobya. Sa mga fitting ng gown, hawak ni Rhea ang phone ko. Siya ang kumukuha ng pictures. Ang ganda mo, sabi niya na halos maiyak. Sobrang bagay sa'yo. Ngumiti naman ako. Salamat. Hindi ko alam na sa oras na yon, may ibang larawan siyang iniingatan sa sarili niyang phone. Mga litrato na hindi ko kailanman nakita. Sa mga meeting kasama ang pamilya ni Victor, siya ang unang nag-aasikaso. Ako na po, sasabihin niya sa nanay ni Victor. Kilala ko na kasi lahat ng supplier. Tinawag pa siya na napakabuting kaibigan ng nanay ni Victor. Parang anak ka na rin namin. At ako naman masaya. Dahil pakiramdam ko, tanggap ako, tanggap kami. Hindi ko alam na habang pinaplano namin ang kasal, may iba ring pinaplano, tahimik, dahan-dahan at maingat. May isang gabi na nagpaalam si Victor na may overnight meeting sa Tagaytay. Hindi ko siya sinamahan dahil may deadline ako sa trabaho. Nagpadala siya ng picture ng hotel room. Malinis, maayos, walang kakaiba. Nag-reply ako ng ingat at miss you. Hindi ko alam na sa kabilang side ng kama, may ibang babae. Hindi ko alam na sa pagitan ng katahimikan ng hotel room, may mga halik na nagaganap. Mabilis, desperado, parang takot mahuli ng mundo. Konti na lang, bulong ni Victor sa kanya. Sigurado ka? Tanong ni Rhea. Sigurado. Sagot niya, kailangan lang matapos ang kasal. At nagtawanan sila, mahina na parang bata. Habang pinag-uusapan kung gaano ako ka-trusting, kung gaano ako kabait, kung gaano kadaling paniwalain. Habang ako nasa bahay, inaayos ang seating arrangement. Sa mata ko, perpekto ang lahat. Walang sigawan, walang pagtataksil, walang senyales. Pero ang totoo, may lihim na nabubuo sa likod ko. Hindi biglaan, hindi padalos-dalos, kundi planado. At habang papalapit ang kasal, mas lalo silang nagiging maingat. Mas lalong nagiging tahimik. Mas lalong nagiging mabait sa akin. Dahil mas madaling saktan ng taong walang hinala. Sa isang meeting ng coordinator, tinanong ako, Ma'am Elara, ready na po ba kayo sa biggest day ninyo? Ngumiti ako. Ready na. Hindi ko alam, may lihim na silang dalawa. 5:00 pa lang ng umaga gising na ang buong bridal suite. Hindi dahil sa kaba kundi dahil sa ingay. May kumakatok na coordinator. May nagbubukas ng ilaw. May naglalatag ng damit. May nag-aayos ng mesa na puno ng makeup at hair tools. Amoy hairspray at kape ang kwarto. Sa labas ang bintana, unti-unting sumisilip ang araw. Parang may sariling pasensya sa pagdating ng liwanag. Nakaupo ako sa gilid ng kama. Nakabalot sa puting robe, tahimik na pinagmamasdan ang lahat. Eto na pala yun. Ang araw na plinano namin sa loob ng 18 buwan. Ang araw na pinangarap ng lahat para sa akin. Ang araw na sinabing pinakamaganda sa buhay ng isang babae. Nandoon ang mga bridesmaids ko. Si Camille, pinsan ko na parang ate na rin. Si Nina, college roommate ko na saksi sa lahat ng heartbreak ko bago si Victor. At si Rhea. Si Rhea na bridesmaid sa mismong kahilingan ni Victor. Noong una ayoko sana, sabi niya noon. Ayoko maagawan ka ng moment. Pero si Victor ay nagpumilit. Gusto ko siya roon, sabi niya. Trusted ko siya. Kaya naroon siya ngayon. Si Rhea ang pinakaunang lumapit sa akin ng araw na yon. May dala siyang tasa ng tsaa. Maingat na inabot sa akin. Uminom ka muna.
Sabi niya, para hindi ka mahilo mamaya. Ngumiti naman ako. Salamat. Umupo siya sa tabi ko. Hinawakan ang kamay ko. Mainit ang palad niya. Masyadong mainit para sa isang umagang malamig ang hangin. Hindi ka ba kinakabahan? Tanong niya. Konti, sagot ko. Pero mas excited. Tumango siya. Normal lang yan. Pero swerte mo talaga kay Victor. Parang may diin ang bawat salita. Swerte mo. Hindi ko alam kung bakit may konting kirot sa dibdib ko. Parang may tanong na gustong lumabas pero hindi ko mabigkas. Alam mo, dagdag niya, bihira ang lalaking ganyan. Consistent, maalaga. Hindi ka iiwan. Hindi ka iiwan. Ngumiti ako, pilit. Alam ko. Sa gilid ng kwarto ni Camille at Nina ay nagkukulitan habang inaayos ang mga damit nila. May tawa, may selfie, may luha ng tuwa. Si Mama ay pumasok sandali. Hinagdan ako sa noo. Ang ganda mo, sabi niya. At ang tahimik mo. Hindi ko alam kung tahimik ba ako o manhid. Habang inaayos ang buhok ko, ramdam ko ang bigat ng oras. Bawat segundo ay parang sinisiksik sa dibdib ko. Mga alaala ng unang pagkikita, unang halik, unang away na hindi naman natuloy. Lahat ng dahilan kung bakit narito ako ngayon. Paminsan-minsan napapatingin ako kay Rhea sa salamin. Nakatingin din siya sa akin. Pero hindi sa paraang inaasahan ko. Parang may sinusukat. Parang may binibilang. May dumating na mensahe sa phone ko. Good morning, asawa ko. Ready ka na? From Victor. Ngumiti ako at mabilis na nag-type ng reply. Ready na. Ikaw? Hindi siya agad sumagot. Busy na siguro? Sabi ni Rhea na para bang nababasa ang isip ko. Marami rin kasi siyang inaasikaso. Tumango naman ako. Oo. Makalipas lang ilang minuto ay dumating ang sagot. Always ready for you. From Victor. Pinikit ko ang mata ko. Huminga ng malalim. Eto na talaga. Habang nagsisimula ang makeup, napansin ko si Rhea na lumabas ng kwarto para sagutin ang isang tawag. Hindi ko narinig ang buong usapan, pero nakita ko ang likod niya. Tuwid ang tindig, seryoso ang kilos. Pagbalik niya, ngumiti siya ulit. Parang walang nangyari. Everything okay? Tanong ko. Oo, sagot niya. Lahat under control. Under control. Sa gitna ng abala, may sandaling natahimik ang kwarto. Parang sabay-sabay huminto ang lahat. Ang hairstylist, ang makeup artist, ang mga kwento. Tinitigan ko ang sarili ko sa salamin. Mukha akong masaya. Mukha akong payapa. Mukha akong babaeng handang ikasal. Hindi ko alam kung bakit bigla akong kinabahan. Okay ka lang? Tanong ni Nina. Tumango ko. Oo. Bigla lang. Si Rhea ang unang tumayo. Lumapit siya, inayos ang robe ko at muling hinawakan ang kamay ko. Magtiwala ka lang, bulong niya. Sa lahat. Ngumiti ako. Salamat, Rhea. Kung alam ko lang. Kung alam ko lang kung sino talaga siya. Tahimik ang simbahan bago magsimula ang seremonya. Hindi yung tahimik na payapa, kundi yung tahimik na puno ng inaasahan. Naririnig ko ang mahihinang bulungan ng mga bisita, ang paggalaw ng mga upuan, ang maingat na paghinga ng mga taong handang masaksihan ang isang pangako. Nasa likod ako ng pintuan, hawak ang braso ni Papa. Nanginginig ang kamay ko. Hindi sa takot, kundi sa bigat ng sandali. Ilang beses kong inulit sa sarili ko na handa na ako, na ito na ang tamang desisyon, na mahal ko siya. Bumukas ang pinto. Tumugtog ang musika. Sa bawat hakbang papunta sa altar, unti-unting lumiwanag ang lahat. Nakita ko ang mukha ng pamilya ko, ng mga kaibigan ko. Ngumiti si Mama, umiiyak. Kumuway si Camille, tumango si Nina, at doon ko siya nakita. Si Victor nakatayo sa altar, suot ang itim na tuxedo na pinili namin ng magkasama. Matikas ang tindig, pero nang magtagpo ang mga mata namin, parang may bumigay sa kanya. Umiiyak siya. Hindi tahimik na luha, hindi rin hikbi, kundi yung luha na kusang bumabagsak.
Parang may pinipigilan siyang emosyon na matagal na ang gustong kumawala. Napangiti ako. Pakiramdam ko, tama ang lahat. Pagdating ko sa harap, hinawakan niya ang kamay ko. Mainit, medyo nanginginig. "Hi," bulong niya. "Hi," sagot ko. Tumayo kami sa harap ng pare. Nagsimula ang misa. Mga salitang pamilyar. Mga dasal na paulit-ulit ko nang naririnig sa buong buhay ko. Pero sa araw na yon, iba ang bigat ng bawat pangungusap. Habang binibigkas ni Victor ang mga panata niya, hindi siya tumitingin sa kahit sino. Sa akin lang. "Mamahalin kita," sabi niya na malinaw ang boses, pero basag ang tulo. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at sa kalusugan, pipiliin kita, araw-araw. Tumulo ulit ang luha niya. Hinawakan ko ang kamay niya ng mas mahigpit. Naramdaman kong huminga siya ng malalim. Parang may dinadala siyang mabigat na sikreto na hindi niya mabitawan. Nang ako naman ang magsalita, pinilit kong maging steady ang boses ko. "Mamahalin kita," sabi ko. "Magiging tahanan mo ako, kakampi, kaibigan." Habang nagsasalita ako, may naramdaman akong mga matang nakatingin sa amin mula sa gilid. Si Rhea. Nasa hanay siya ng mga bridesmaids. Suot ang dusty rose na gown na siya mismo ang tumulong pumili. Nakatingin siya kay Victor, hindi sa akin. Hindi rin sa pare, kay Victor lang. Hindi siya umiiyak, hindi rin siya nakangiti. Parang binibilang niya ang bawat segundo, bawat salita. Nang magsuot kami ng singsing, bahagyang tumigil ang kamay ni Victor bago niya isuot ang sa akin. Isang segundo lang, pero ramdam ko. "Okay ka lang?" bulong ko. Tumango naman siya agad. "Oo." Ngumiti siya ulit, parang may pinipilit. "By the power vested in me," sabi ng pare. At sa isang sandali, naging asawa na niya ako. Nagpalakpakan ng lahat. May sigawan ng congratulations, may halakhakan, may luha ng tuwa. Yumuko si Victor at hinagkan ako. Maingat, parang natatakot masira ang sandali. Sa paligid namin nagsimulang tumayo ang mga bisita. Habang papalabas kami ng simbahan, ramdam ko ang presensya ni Rhea sa likod namin. Hindi ko siya tiningnan. Ayoko masira ang moment. Sa labas, sinalubong kami ng sikat ng araw at mga bulaklak na ibinabato ng mga bisita. Hawak-hawak namin ang kamay ng isa't isa. Parang sabay kaming humihinga sa bagong yugto ng buhay namin. "Congrats!" bulong ni Rhea nang makalapit siya sa amin. Yumakap siya sa akin. Mahigpit. Masyadong mahigpit. "Salamat," sagot ko naman. Pagkatapos lumapit siya kay Victor. Hindi ko naman narinig yung sinabi niya, pero nakita ko ang kamay niya na saglit na humawak sa braso ni Victor. Parang paalala, parang babala. Napalingon si Victor sa kanya, mabilis, tahimik, at umiyak ulit siya. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung dahil ba sa bigat ng responsibilidad, o sa saya, o sa takot. Ang alam ko lang may mga luha siyang hindi ko maintindihan. Habang papunta kami sa sasakyan para sa reception, tinanong ko siya, "Masaya ka ba?" Ngumiti siya. "Oo, sobra." Pero hindi umabot sa mata niya. At doon, sa gitna ng sigawan at palakpakan, may tanong na kumapit sa isip ko. Isang tanong na hindi ko agad sinagot. Hindi ko alam kung para kanino ang mga luha niya. Kung may sandaling masasabi kong naniniwala akong tapos na ang lahat ng kaba, iyon ay sa reception. Pagbukas ng pinto ng ballroom, sinalubong kami ng ilaw at palakpakan. May chandelier sa itaas na parang bituin ng kislap, mga mesa na maingat na inayos, at bulaklak na eksaktong kulay ng pinili naming motif. May banda sa gilid, andang tumugtog ng unang nota ng gabi. Ang lahat ay mukhang maayos, higit pa sa inaasahan. Hingang malalim, bulong ni Victor habang magkahawak ang kamay namin. Tapos na ang formalities. Ngumiti naman ako.
Ito na yung part na pwede na tayong huminga. Tumango siya. Parang sabay kaming bumitaw sa isang mabigat na hawak. Pinakilala kami bilang bagong kasal. May sigawan, may palakpakan, may halakhak. Umupo kami sa sweetheart table. Nakataas, kita ang buong bulwagan. Mula roon tanaw ko ang lahat. Ang pamilya ko, ang pamilya niya. Ang mga kaibigan namin nagbibiroan, ang mga basong nagtutunugan, at si Rhea. Hindi ko alam kung kailan ko siya unang napansing palaging nasa gilid namin. Kapag may kailangang ayusin, andun siya. Kapag may kulang, siya ang unang tumayo. Kapag may bisitang naguguluhan kung saan uupo, siya ang gumagabay. Rhea, thank you. Sabi ko sa kanya nang dumaan siya sa tabi ko. Hindi ko alam kung paano kung wala ka. Ngumiti naman siya. Natural, para sa inyo to. Para sa inyo. Maya-maya tumayo ang MC para ipahayag ang first dance. Bumaba kami ni Victor sa gitna ng dance floor. Tumahimik ang bulwagan. Habang nagsimulang tumugtog ang paborito naming kanta, isang mabagal. Pamilyar na himig na pinakinggan namin sa maraming biyahe. Inilapit na Victor ang noon niya sa akin. Mahal kita, bulong niya. Palagi. Sumagot ako ng ngiti. Mahal din kita. Sumayaw kami na parang walang ibang tao sa paligid. Para bang kami lang dalawa ang naroon. Walang mata, walang tanong, walang anino. Sa isang iglap naniwala ulit ako sa kwento namin. Pagkatapos ng sayaw may sunod-sunod na programa. Mga speech, mga toast, mga biro. Tumawa si Victor sa tamang lugar. Kumaway sa mga bisita. Humigop ng tubig paminsan-minsan. Ako naman, nakangiti lang. Sinusubukang tandaan ang bawat sandali. Sa likod ng saya, may isang maliit na detalye na paulit-ulit kong napapansin. Tuwing tumatayo si Victor para batiin ang isang mesa, si Rhea ang unang sumasabay. Tuwing babalik siya sa table namin, may binubulong si Rhea sa kanya. Mga paalala, mga update, mga okay na lahat. Hindi ko yon pinansin. Abala ako sa pagtanggap ng yakap at pagbate. Sa bawat congratulations, mas sumalakas ang pakiramdam kong tama lahat ng desisyon ko. Bandang 8:00 nagsimula ang mas relax na bahagi ng gabi. Nag-ikot ang champagne. May mga bisitang nagsayawan. May mga batang nagtatakbuhan sa gilid. Umupo si Victor sa tabi ko. Inabot ang kamay ko. Pagod ka na? Tanong niya. Masaya? Sagot ko naman. Pagod sa saya? Tumawa siya. Sadali lang, aayusin ko lang yung sa sound. Tumayo siya. Hindi ko siya sinundan ng tingin. Hanggang sa maramdaman kong may umupo sa tabi ko. Si Rhea. Okay ka lang? Tanong niya at parang kabisado ng linya. Oo, sagot ko. Salamat nga pala sa lahat ng tulong mo. Walang anuman, sabi niya. Deserve mo to. May kakaibang lambing sa tono na yon. O baka pagod lang ako kaya masyado akong sensitibo. Tumayo rin naman agad siya. Tinawag ng coordinator. Mula sa mesa, natanaw ko si Victor sa bandang gilid ng ballroom. Malapit sa champagne station, may kausap siyang staff. Tumango siya, tapos ay tumingin sa paligid. Mabilis, maingat, parang may tinitiyak. Bumalik ang banda sa mas masiglang tugtog. May mga bisitang sumasayaw. May nagtatagayan sa gilid. Ang oras ay parang mabilis na umuusad. Parang hinahabol ang sarili nito. Muling bumalik si Victor sa table namin. Umupo siya, huminga ng malalim at ngumiti. Everything okay? Tanong ko. Oh, sagot niya. Under control. Under control. Mula sa malayo nakita ko si Rhea na nakatingin sa amin. Ngumiti siya, malinis at maayos, parang walang iniisip. Kumaway siya ng bahagya. Sumagot naman ako ng ngiti. Sa loob ko may kung anong kumalabit. Isang banayad na sensasyon na parang hudyat. Pero tinabunan ko yon ng ingay, ng ilaw, ng saya. Pagtingin ko sa relo eksaktong 8:30. 8:30 p.m. Hindi ko alam na sa oras na yon, may isang desisyong ginagawa sa likod ng mga ngiti.
May isang galaw na inihahanda. May isang hakbang na babago sa direksyon ng gabing ito. Habang tinataas ng MC ang mikropono para sa susunod na programa, huminga ako ng malalim at sumandal sa upuan. Hindi ko alam. 8:30 p.m. Doon nagsimula ang tunay na plano nila. Hindi ko namalayan kung kailan ako napagod. Siguro dahil sunod-sunod ang ngiti, iyakap at pasasalamat. Siguro dahil sa ilaw na hindi humihina at sa ingay na hindi nauubos. O baka dahil sa bigat ng mga emosyon na matagal ko rin kinikimkim. Saya, kaba, at kung anong hindi ko maipaliwanag. Mag-retouch lang ako, sabi ko kay Victor habang tumatayo ako mula sa sweetheart table. Tumango naman agad siya. Sige, sandali lang. Hindi niya na ako sinamahan. Hindi rin naman ako nagtaka. Abala siya sa pakikipag-usap sa isang bisita. At ako naman, sanay na mag-isa sa mga ganitong sandali. Habang naglalakad ako papunta sa bridal lounge, may humabol na boses sa likod ko. Lara, si Rhea. Lumapit siya sa akin, maingat ang hakbang. Parang ayaw makaistorbo sa daloy ng gabi. Nakangiti siya. Yung pamilyar na ngiting ilang buwan ko nang nakikita. Mag-retouch ka? Tanong niya. Oo, sagot ko. Medyo kailangan eh. Tumango naman siya. Relax ka lang. Sabi niya tinawakan ng braso ko saglit. Kami na ni Victor ang bahala sa lahat. Kami ni Victor. May kakaibang diin ng pagkakasabi niya. Parang may gustong ipahiwatig na hindi ko maintindihan. Pero pagod ako. Ayoko mag-isip. Ayoko maghanap ng kahulugan sa bawat salita. Salamat, sabi ko lang. Sandali lang ako. Pumasok ako sa lounge. Tahimik doon kumpara sa ballroom. May malaking salamin, malambot na ilaw at isang couch na parang inaanyayahan akong umupo at huminga. Inayos ko ang lipstick ko. Pinunasan ng bahagyang pawis sa noo. Inayos ang buhok ko na may ilang hiblang kumakawala sa ayos. Sa salamin nakatingin sa akin ang isang babaeng bagong kasal. Medyo pagod pero masaya. May ningning pa rin sa mata kahit may bahagyang anino ng pag-aalinlangan. Konti na lang. Bulong ko sa sarili ko. Konti na lang. Lumabas ako ng lounge na mag-isa. Hindi ko na hinintay si Rhea. Akala ko babalik din siya sa table nila o abala sa pag-aasikaso. Habang naglalakad ako pabalik sa ballroom, napansin kong mas maingay na ulit ang paligid. Mas masigla ang tugtog, mas maraming bisitang nakatayo. May hawak na baso, nagtatawanan. Pero may isang eksenang biglang humiwalay sa ingay. Si Victor. Nakatayo siya sa mesa ng champagne, mag-isa. Hindi siya nakikipag-usap. Hindi rin siya tumatawa. Hawak niya ang isang flute. Nakatingin sa loob ng baso na parang may binabasa. Paminsan-minsan, tumitingin naman siya sa paligid. Hindi para maghanap ng kausap, kundi parang tinitiyak na walang nakatingin. Huminto ako sa paglalakad. May ilang segundo rin ako nakatayo roon. Hindi ko alam kung lalapit ba ako mananatili sa kinatatayuan ko. Parang may hangin na dumaan sa pagitan namin. Malamig, mabigat. Bakit siya mag-isa? Sanay ako makita siyang may kausap, laging may ngiti, laging may galaw. Pero sa sandaling iyon, iba ang aura niya. Tahimik, seryoso, parang may ginagawa na hindi para sa ibang tao. Napansin ko inilapag niya ang baso at saka kinuha ang isa pa. Tiningnan niya ang placard sa mesa. Mga pangalan na nakaayos para sa toast. Mabilis niyang iniangat ang tingin, parang nakaramdam na may nakamasid. Nagkatinginan kami. Isang segundo lang, dalawa. Ngumiti siya agad. Mabilis. Masyadong mabilis. Love, tawag niya at kumaway. Okay ka na? Tumango ako mula sa malayo. Oh, lumapit ako ng dahan-dahan. Pilit na normal ang hakbang. Habang papalapit, may napansin akong detalyeng hindi ko alam kung totoo ba o bunga lang ng pagod. Parang nanginginig ang kamay niya. Everything okay? Tanong ko na makalapit ako. Oo, sagot niya agad. Nag-check lang. Nang alin? Nang champagne. Sagot niya sabay tawa. Baka kasi may kulang.
Tumawa rin ako kahit hindi ko alam kung bakit may konting lamig sa bato ko. Sinilip ko naman ang mesa. Maayos naman ang pagkakaayos ng mga baso. Malinaw ang mga laman. Kumikislap sa ilaw. Babalik lang ako sa stable. Sabi ko, sabay ka? Sandali lang. Sagat niya, susunod ako. Tumango ako at tumalikod. Habang naglalakad ako palayo, naramdaman ko ulit ang tingin niya sa likod ko. Mabigat, tahimik. Sa ilang hakbang ko palayo sa mesa ng champagne, may pumasok sa isip ko. Isang tanong na wala akong lakas ng loob sagutin. Bakit parang may ginagawa siyang ayaw niyang makita ko? Pagbalik ko sa sweetheart table, napansin kong wala si Rhea. Hindi rin ako nagtanong. Abala ang lahat. Abala ang gabi. Pero ang eksenang yon, si Victor na mag-isa sa mesa ng champagne ay parang ukit sa isip ko. Hindi mawala. At sa kabila ng musika at tawanan, may isang malinaw na pakiramdam na bumabalot sa akin. Parang may mali. Hindi ko alam kung ano. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa sandaling iyon, sa gitna ng kasiyahan, bigla akong naisip. May mga sandaling ang paglayo, kahit saglit lang, ay sapat para makita ang hindi dapat makita. At doon ko nakita si Victor, mag-isa sa mesa ng champagne. May mga sandaling may oras na bumagal. Hindi literal kundi sa loob ng ulo mo. Parang hinihiwa-hiwalay ang bawat galaw, bawat tunog, bawat detalye. At sa mga sandaling iyon, alam mo na may mali, kahit wala ka pang ebidensya. Iyon ang naramdaman ko habang nakaupo sa sweetheart table. Kunwari nakikinig si MC. Kunwari tumatawa sa mga biro ng bisita. Pero ang mata ko, kusa nang bumabalik sa mesa ng champagne. Nandoon pa rin si Victor. Hindi na siya mag-isa. May ilang staff sa malayo. May mga bisitang naglalakad pero may espasyong iniwan ng paligid niya. Parang sinasadya. Parang may hangganan na hindi tinatawid ng iba. Tumayo ako, dahan-dahan. Hindi ako nagsabi kahit kanino. Kinuha ko lang ang clutch ko at naglakad sa gilid ng ballroom. Pinipiling huwag dumaan sa gitna para hindi mapansin. Habang papalapit ako, nakita ko siyang may hawak na maliit na bote. Hindi yan champagne. Hindi rin yan alak. Maliit, transparent, kasya sa palad. May takip na madaling buksan. Naramdaman kong tumigil ang paghinga ko. Binuksan niya ang bote, maingat, parang sanay. Tumingin siya sa paligid. Isang beses, dalawa, parang may binibilang sa isip niya. Walang nakatingin. O iyon ang akala niya. Kinuha niya ang isang champagne flute mula sa mesa. Isang baso lang, hindi dalawa, hindi marami. Sa harap ng baso, may maliit na placard. Ang pangalan ko, Elara. Hindi ko alam kung paano ako nakalapit nang hindi niya napapansin. Siguro dahil abala siya sa pagiging maingat. O baka dahil masyado siyang kumpiyansa na walang nagmamasid. Iniangat niya ang bote at dahan-dahang ibinuhos ang laman nito sa baso. Walang kulay, walang amoy, walang kakaiba sa itsura. Pero sa loob ko may sumigaw. Huwag! Nanginginig ang kamay niya. Hindi dahil sa kaba ng isang lalaki magtutoast, kundi dahil sa bigat ng ginagawa niya. Pagkatapos, inangat niya ang baso. Bahagyang inikot. Saka inilapag ulit sa eksaktong lugar kung saan niya kinuha. Tinakpan niya ang bote at pinasok sa bulsa ng suit niya. Huminga siya ng malalim. At ngumiti. Isang ngiting hindi ko kailanman nakita sa kanya. Manipis, kontrolado. Parang may tinatapos na checklist. Bigla siyang napalingon. Nagtagpo ang mga mata namin. Sa isang iglap, nakita ko ang lahat. Ang takot, ang pagkabigla, ang mabilis sa pag-aayos ng mukha. Parang may kortinang binababa sa loob ng ulo niya. Elara, sabi niya na medyo masyadong masigla ang tono. Ayos ka lang? Tumango ako. Hindi ko alam kung paano ko nagawa yon at parang may sariling isip ang katawan ko. Oo, ikaw ba? Okay, sagot naman niya at magtutoast na raw. Tumawa ako ng mahina.
Lumapit siya at parang gustong i-guide ako pabalik sa table. Hinawakan niya ang likod ko. Isang hawak na ilang beses ko nang naramdaman sa buong gabi. Pero ngayon, parang may kuryenteng dumaloy. Sandali lang ha, sabi ko. Kukuha lang ako ng tubig. Hindi siya umimik. Tumango lang siya at umatras ng kalahating hakbang. Habang naglalakad ako palayo sa mesa ng champagne, ramdam ko ang tibok ng puso ko sa tenga ko. Parang may drum na paulit-ulit na tumatama sa loob ng dibdib ko. Anong nakita ko? Anong binuhos niya? At bakit sa baso ko? Bumalik ako sa sweetheart table at umupo. Pinilit kong umite sa mga bisitang lumalapit. Pinilit kong makinig si MC na nagsasabing magsisimula na ang toast. Sa harap ko, ilang metro lang ang layo. Naroon ang mesa ng champagne. Kita ko ang basong may pangalan ko nakatayo roon. Tahimik, parang walang kasalanan. Pero alam ko. Alam ng katawan ko bago pa makasunod ang isip ko. May mali. Hindi ko alam kung anong klase ng laso na yun. Hindi ko alam kung anong epekto. Hindi ko alam kung gaano kabilis o kabagal. Ang alam ko lang, may dahilan kung bakit ginawa niya yon. At hindi yon biro. Hindi yon aksidente. Hindi iyon simpleng pagkakamali. Lumapit si Rhea sa table namin. Umupo siya sa bakanteng upuan sa tabi ko. Ready ka na ba sa toast? Tanong niya na may ngiti sa labi. Tiningnan ko siya. Sa unang pagkakataon mula nang magkakilala kami, hindi ko siya nakita bilang kaibigan. Hindi ko siya nakita bilang bridesmaid. Parang may aninong biglang lumitaw sa likod ng mga mata niya. O baka guni-guni ko lang. Ready na, sagot ko. Sa gilid ng mata ko, nakita ko si Victor na kumukuha ng mikropono para sa opening remarks. Sa likod niya, ang mesa ng champagne ay handa na. May baso na puno, mga pangalan na kaayos, at isang baso na alam kong hindi ko dapat inumin. Huminga ako ng malalim. Pinatong ko ang kamay ko sa mesa. Pinakalma ang sarili ko. Hindi pa tapos ang gabi. At alam kong sa sandaling iyon, may isang desisyon akong kailangan gawin. Isang desisyong maaaring magligtas sa akin o tuluyang magtulak sa akin sa bingit. Habang nagsisimula ang unang toast, malinaw na malinaw ang isang bagay sa isip ko. Alam kong hindi ko pwedeng inumin yon. May mga sandaling hindi ka pwedeng magpanik. Hindi dahil hindi ka natatakot, kundi dahil kapag nagkamali ka ng kilos, maaaring iyon na ang huli. At sa gitna ng ballroom na puno ng ilaw, musika at mga matang nakatutok sa amin, alam ko ang kailangan kong magmukhang normal, masaya, in love. Tumayo si Victor sa harap. Hawak ang mikropono. Nagbiro siya tungkol sa mga kaibigan. Nagpasalamat sa mga magulang. Nagsalita tungkol sa bagong simula. Palakpakan ang sagot ng mga bisita. Sa likod ng bawat ngiti niya, nakikita ko ang tensyon. Ang maingat na paghinga. Ang mabilis na sulyap sa mesa ng champagne. Huminga ako ng malalim at tumayo rin. Lumapit ako sa kanya. Hinawakan ang braso niya at ngumiti. Mahal, sabi ko, sapat ang lakas para marinig ng mga malapit. Ang ganda ng sinabi mo. Nagulat siya, hindi dahil sa salita, kundi sa bigla kong paglapit. Pero mabilis siyang bumawi. Ngumiti siya, tinawakan ng kamay ko. Thank you, sagot niya. Para sa'yo lahat ng to. Para sa'yo. Binitiwan ko ang kamay niya at dahan-dahang bumalik sa mesa. Nakaupo roon si Rhea. Tuwid ang likod. Nakangiti sa mga bisita sa paligid. Pagtingin niya sa akin, tumayo siya agad. Okay ka lang? May bahagyang pag-aalala sa boses. Okay, sagot ko. Medyo nauuhaw lang. Sabay tayong kumuha. Tumango ako. Sige. Naglakad kami papunta sa mesa ng champagne. Ramdam ko ang tibok ng puso ko. Mabilis, pero kontrolado. Bawat hakbang, sinasabi ko sa sarili ko na magdahan-dahan. Huwag magmamadali. Huwag magpapahalata. Pagdating namin sa mesa, may ilang bisita na rin doon. Kinuha ni Rhea ang isang baso at inilapit sa sarili niya. Kinuha ko rin ng isa. Ang basong may pangalan ko. Tiningnan ko ang likido. Walang pagbabago. Walang amoy. Walang kulay. Kung hindi ko nakita ang ginawa ni Victor kanina, iinumin ko yon.
nang walang pagdududa. Nilapit ko ang baso sa labi ko, sadyang dahan-dahan para makita ng mga nakatingin na ginagawa ko ang inaasahan sa akin. Huminto ako saglit, kunwari may naisip. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Rose Mapa from Navotas City, Angeli Magbanwa from Macau, at Wilson Maximo from Hamindan, Capiz. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Rhea, sabi ko na may lambing sa tono. Pwede bang tikim muna ng sayo? Gusto ko lang malaman kung pareho ba ang lasa. Napangiti siya. Arte mo. Biro niya. Pero sige. Inabot niya ang baso niya at inabot ko ang sa akin. Sa isang galaw na halos hindi mapapansin, isang hakbang palapit. Isang pagtagilid ng kamay, pinagpalit ko ang mga baso. Walang tunog, walang titik, walang senyas. Isang segundo lang. Bumalik sa kanya ang basong may pangalan ko. Bumalik sa akin ang basong walang laman na panganib. Okay na? Tanong niya. Okay na. Sagot ko sabay ngiti. Bumalik kami sa table. Umupo si Rhea sa tabi ko. Hawak ang baso. Ako naman, hinawakan ang akin. Pero hindi ko ininom. Inilapit ko lang sa labi ko. Kunwari sumipsip. Mula sa harap nakita ko si Victor. Nakatingin siya sa amin. Sa akin. Sa baso ko. Bahagyang tumango siya. Parang nagsasabing, okay na. Kung alam mo lang. Tumayo ang MC at inanunsyo ang mga toast. Isa-isang tumayo ang mga kaibigan. Nagbahagi ng mga kwento. May halakhakan. May luha. Sa bawat palakpakan, mas humihigpit ang hawak ko sa baso ko. Ang basong ligtas. Sa tabi ko tumawa si Rhea. Nagbiro pa siya. Tumagay ng malaki. Hindi niya alam na ang basong hawak niya ang hindi para sa kanya. Tiningnan ko siya at sinubukan ko maghanap ng senyales. Ano mang pahiwatig na may nararamdaman na siya? Wala pa. Normal, relaxed, masaya. Sa harap ngumiti naman si Victor, bahagyang napapikit. Parang humihinga na ng maluwag. May bahagi naman sa akin na gustong tumayo at sumigaw. Sabihin sa lahat ang nakita ko. Pero alam kong hindi pa yon ang tamang oras. Hindi pa kompleto ang kwento. Hindi pa buo ang ebidensya. At higit sa lahat, kailangan kong makita hanggang saan sila aabot. Lumapit si Victor sa table namin para sa susunod na bahagi ng programa. Dumaan siya sa likod ko. Bahagyang hinaplos ang balikat ko. Okay ka lang? Bulong niya. Ngumiti naman ako. Yap, okay ako. Sa sandaling yun, nagtagpo ang mga mata namin. Nakita ko ang pagdududa. Isang iglap lang na parang may hindi tugma sa eksena. Pero mabilis niya ring tinago. Tumayo ang sunod na speaker. Mas lumakas ang palakpakan. Mas naging maigay ang ballroom. At sa gitna ng ingay, malinaw sa akin ang isang katotohanan. Tapos na ang tahimik na pagpapalit. Nasa lugar na ang mga baso. Nasa kamay na ng tamang tao ang maling inumin. Huminga ako ng malalim at umupo ng tuwid. Nagsimula ang mga toast. Nagsimula ang toast na parabang anumang masayang gabi. May mga biro tungkol sa pagiging late ni Victor sa dates. May mga kwento kung paano raw ako unang nahulog sa kanya. May mga payong mula sa matatanda na paulit-ulit ko namang narinig. Communication, patience, love. Tumatawa ang lahat. Palakpakan. Tunog ng baso ang nagtatagpo. Hawak ko ang baso ko, inalalapit sa labi paminsan-minsan, pero hindi ko naman talaga iniinom. Isang tampi lang,
Isang galaw para magmukhang normal. Para walang magtanong. Sa tabi ko naman, si Rhea. Masaya siya. Tama! Sigaw niya matapos ang isang toast. Sabay tawa. Iniangat niya ang baso at uminom ng malaki. Isang tuloy-tuloy na higop na parang uhaw na uhaw. Hindi ko siya tiningnan agad. Ayokong makita. Ayokong maramdaman ang bigat ng nangyayari. Pero kahit nakatingin ako sa harap, ramdam ko ang kilos niya sa tabi ko. Ang pag-angat ng braso, ang pagtagilid ng ulo, ang paghinga niya matapos uminom. Tumayo naman ang susunod na speaker. Isang kaibigan namin sa kolehiyo. May hawak na cue card. Nanginginig ang boses sa kaba. Habang nagsasalita siya, may kakaibang katahimikan na biglang pumasok sa loob ko. Para may hinihintay ang katawan ko. Narinig ko ang baso ni Rhea na inilapag sa mesa. Hindi iyon malakas. Hindi rin maingat. Parang basta na lang. Sumulyap ako. Maputla siya. Hindi yung maputlang dahil sa ilaw. Kundi yung parang may biglang humugot ng kulay sa mukha niya. Kumunot ang noon niya. Parang may nahanap na hangin. Okay ka lang? Bulong ko na halos hindi ko marinig ang sarili kong boses. Tumango siya pero mabagal. Masyadong mabagal. Iniangat niya ang kamay niya at parang gustong magsalita. Pero walang lumabas. Bigla siyang humawak sa mesa. Rhea? Tawag ng isang bridesmaid sa kabilang dulo. Tumayo siya ng bahagya. Isang maling desisyon. Umuga ang katawan niya. Nanlabo ang mata. At bago pa man may makalapit, bumagsak siya. Isang malakas sa tunog ang umalingaw-ngaw sa ballroom. Hindi dahil sa bagsak lang, kundi dahil sa sabay-sabay na sigaw ng mga tao. Diyos ko, anong nangyari? Tumawag kayo ng tulong. Nagkagulo ang lahat. May mga tumayo, may mga lumapit, may mga umatras sa takot. Ang banda ay biglang tumigil. Ang MC naman ay napatingin. Hindi alam ang sasabihin. Lumuhod ako sa tabi ni Rhea. Nanginginig ang kamay ko habang hinahawakan ang balikat niya. Rhea, naririnig mo ba ako? Tanong ko. Hindi naman siya sumagot. Nanigas ang katawan niya. Parang may dumaloy na kuryente sa loob. Nanginginig ang mga daliri niya. Namumuti ang labi. May bumula sa gilid ng bibig niya. Sa paligid, may mga umiiyak. May sumisigaw ng medic. May tumatawag sa staff. Tumingin ako kay Victor. Nakatayo siya ilang hakbang ang layo. Nakapako sa sahig. Hindi siya lumapit. Hindi rin siya umatras. Hawak niya ang mikropono na hindi niya namalayang nasa kamay pa rin niya. Ang mukha niya, hindi gulat. Takot. Takot na parang may hindi umaayon sa plano. Nagtagpo ang mga mata namin. Sa isang iglap, alam ko na. Alam niya na alam ko. Parang may pader na bumagsak sa pagitan namin. Lahat ng ngiti, lahat ng pangako, lahat ng luha sa altar, nakabitak-bitak at gumuho. Tumawag kayo ng ambulance! Sigaw ko. May isang staff na tumakbo palabas. May isa pang naglabas ng first aid kit. Walang alam kung ano ang gagawin. May isang bisitang nagdasal ng malakas. Hinawakan ko ang kamay ni Rhea. Malamig. Please. Bulong ko at hindi ko alam kung para kanino. Please. Dumating ang hotel medic. Sinuri siya. Inangat ang talukap ng mata. Tiningnan ang pulso at umiling siya. Possible poisoning. Sabi niya na seryoso ang tono. Para namang may bombang sumabog sa loob ng ballroom. Poison? Sa kasal? Paano? Tumingin ang medic sa paligid. Kailangan siyang madala sa ospital ngayon din. Habang inihahanda ang stretcher, may 2 pulis na dumating. Tinawag na pala ng staff. Nagiwa-hiwalay ang mga tao, parang dagat na binuksan. Lumapit ako sa isang pulis. Ako ang asawa, sabi ko. At ako ang dapat kausapin ninyo. Tiningnan niya ako. Nagulat pero tumango. Lumapit din si Victor. Isang hakbang, 2 hakbang, parang may gustong sabihin. Pero nang magtagpo ang mga mata namin ulit, tumigil siya. Hindi ako lumingon sa kanya.
Habang inilalabas si Rhea sa ballroom, may isang tanong na umuukit sa ulo ng lahat. Bakit siya? Ako ang may sagot. Habang sinusundan ko ang stretcher, hawak pa rin ang baso ko na hindi ko iniinom. May isang malinaw na katotohanan bumalot sa akin. Mas malinaw pa sa ilaw ng ballroom na ngayon ay malamlam na. Hindi ako ang mamamatay, pero ako ang target. Hindi ko na maalala kung paano magsisimulang sumigaw ang lahat. Ang alam ko lang, bigla na lang naging masikip ang ballroom. Ang mga ilaw na kanina'y mainit at masaya, ngayon parang nanunuyang puti. Ang musika ay matagal na ang tumigil, pero ang ingay ng takot ay mas malakas kesa anumang tugtog. "Give her space!" sigaw ng isang staff. "Medic! Medic! Tumawag na ba kayo ng ambulance?" Nakaluhod ako sa tabi ni Rhea habang nanginginig ang katawan niya. Parang may sariling buhay ang mga kamay at paa niya. Kumakawala, naninigas, bumibitaw. May bula sa labi niya. Hindi ko alam kung gaano nakatagal yon, pero bawat segundo ay parang humahaba. "Huminga ka," bulong ko. Kahit alam kong hindi niya ako naririnig. Andito lang kami. May humawak sa balikat ko. Isang paramedic. "Ma'am, kailangan naming ilipat siya." Tumango ako at umatras. Nanonood ako habang iniaangat siya sa stretcher. Ang babaeng kanina lang ay nakatawa, nagbibiruan at nagtutoast. Ngayon ay parang walang bigat. Parang papel. "Posibleng poisoning. Prepare the oxygen." Ulit pa ng medic na kasama niya. Parang binuhusan ng yelo ang buong kwarto. Hindi na ako umimik. Nakatayo lang ako roon at tuwid ang likod. May pumasok na 2 pulis. Isa sa kanilang lumapit sa coordinator. Mabilis na nagtanong. Ang isa naman ay tumingin sa paligid. Sa mga mesa, sa mga baso. Sa mga mukha ng bisitang nagtataka at natatakot. Lumapit ako sa kanya. "Ako po ang bride. Ako po ang tumawag ng 911. Kinuha ko ang phone ko at pinindot ang numero. Nang sumagot ang operator, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. "May nalason. Sa wedding reception, may convulsions at kailangan namin ng ambulance ngayon din." "On the way na, ma'am." Sagot niya. "May suspect po ba kayo?" Tumingin ako sa isang direksyon kung saan nakatayo si Victor. Hindi pa rin siya gumagalaw. Nakapako siya sa lugar na parang may humahawak sa paa niya. Maputla ang mukha niya. Nanginginig ang panga. Hindi siya lumalapit kay Rhea. Hindi rin siya lumalapit sa akin. Parang hinihintay niya ang susunod na mangyayari. Tinapos ko ang tawag at naglakad palapit sa kanya. Sa bawat hakbang, mas lumilinaw ang galit na kanina pa nakatago sa ilalim ng takot. "Victor!" Tawag ko. Napalingon siya na mabilis, parang nahuli. Lara, hindi ko alam." Hindi ko siya pinatapos. Inilapit ko ang kamay ko sa dibdib niya. Kunwari aayusin ang tuxedo niya. Sa galaw na yon, naramdaman ko ang maliit na bukol sa bulsa ng suit niya. Eksakto kung saan ko nakita kanina. "Sorry," sabi ko na mahina. "May dumi lang." Ipinwesto ko ang katawan ko para matakpan ang galaw ko sa mata ng iba. Dahan-dahan kong ipinasok ang kamay ko sa bulsa niya. Nandoon nga ang maliit na bote. Parehong itsura. Transparent, may kaunting likido pa sa loob. Kinuha ko ito at nilagay sa clutch ko. Isang galaw na mabilis at tahimik. Parang sanay na sanay. "Anong ginawa mo?" Bulong niya. Nangingilid ang luha. Tumingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko napanatiling kalmado ang boses ko. "Hinahanda ako ang katotohanan." Sagot ko. Bumukas ang pintuan ng ballroom nang pumasok ang ambulance team. May stretcher na pumasok. May mga kagamitan. May mga utos na mabilis at diretso. Dinala si Rhea palabas. Sinunda ng ilang staff at pulis. Lumapit ang isang pulis sa akin. "Ma'am, kailangan po namin kayong kausapin." Tumango ako. "Sige." Lumapit kami sa gilid ng ballroom. Isang sulok na kanina'y puno ng tawa. Ngayon may yellow tape na agad na inilabas ang staff. Crime scene na ang kasal ko. "Ano hong nangyari?" Huminga ako ng malalim. Inilabas ko ang bote mula sa clutch ko at inabot sa kanya. "Nakita ko ang asawa ko." Sabi ko na malinaw. Ibinuhos niya yan sa baso ko. May pangalan ko ang baso. Tumaas ang kilay ng pulis.
Sigurado ka? Tumango ako. Oo, nakita ko. At bago magsimula ang toast, pinagpalit ko ang baso ko at ng babae. Bakit mo ginawa yun? Dahil alam kong may mali. Sagot ko. At ngayon may ebidensya na tayo. Tiningnan niya ang bote, tsaka tumingin sa akin. Hindi na bilang bride, kundi bilang testigo. Ma'am, sabi niya na seryoso. Kung totoo nga ang sinasabi mo, ikaw ang target. Tumango ako. Alam ko. Sa likod namin nakita ko si Victor na kinakausap ng isa pang pulis. Hindi ko marinig ang usapan nila, pero kita ko ang kilos niya. Ang kamay na paulit-ulit na pinapahid sa noo. Ang tinging umiiwas sa akin. May isang bisitang umiiyak ng malakas. May isa pang nagtanong kung tuloy pa ba ang reception. May coordinator na halos himatayin sa stress. Pero sa akin, may katahimikan na bumabalot. Isang kakaibang linaw. Tapos na ang pag-aalinlangan. Tapos na ang pagtatanong kung baliw ba ako o tama ang nakita ko. Ma'am, sabi ng pulis, kailangan naming isamang asawa ninyo para sa questioning? Tumango ako. Sige. Lumapit sila kay Victor. Hinawakan ang braso niya. Hindi siya nanlaban. Hindi rin siya nagsalita. Bago siya ilabas, lumingon siya sa akin. Hindi to ang plano ko. Bulong niya. Halos hindi gumagalaw ang labi. Ngumiti ako. Hindi dahil masaya ako, kundi dahil malinaw na ang lahat. Alam ko, sagot ko. Kaya ka natatakot. Habang nilalabas siya ng mga pulis, tumingin ako sa ballroom, sa mga mesa, sa mga baso, sa mga bulaklak na kanina'y simbolo ng pag-ibig. Ngayon, saksi na sila sa isang krimen. Huminga ako ng malalim at hinarap ang pulis. Isulat ninyo to. Sabi ko, hindi siya ang target. Nagkibit balikat ang pulis at naghihintay. Ako, ang gusto nilang lasunin. Hindi ako umuwi pagkatapos ng kasal. Mula sa ballroom na may yellow tape hanggang sa presinto, parang iisang mahabang gabi ang lahat. Walang simula, walang dulo. Ang suot ko pa rin ay wedding gown. May bahid ng alikabok sa laylayan. May bahid ng dugo sa isip ko. Pinaupo nila ako sa isang maliit na silid. Malamig ang ilaw. Walang bulaklak. Walang musika. Isang mesa. 2 upuan. At isang recorder na tahimik na nakahiga sa gitna. Pumasok ang lalaki may dalang folder. Katamtaman ng tangkad. Diretso ang tindig. Kalmado ang mukha. Hindi siya mukhang nagmamadali. Mukhang sanay. Detective Morales. Sabi niya at iniabot ang kamay. Salamat sa pakikipagtulungan. Mrs. Alonzo. Napakurap ako. Please, Elara na lang. Tumango siya. Sige, Elara, handa ka na ba? Huminga ako ng malalim. Oo. Pinindot niya ang recorder. Ulitin mo mula sa simula. Sabi niya. Yung nakita mo, lahat. Ikinuwento ko ang mesa ng champagne, ang maliit na bote, ang basong may pangalan ko, ang pagpapalit. Walang paligoy-ligoy, walang emosyon. Para ako nagbabasa ng report tungkol sa buhay ng ibang tao. Habang nagsasalita ako, hindi siya sumisingit. Paminsan-minsan lang siyang tumango o magsusulat ng ilang salita. May ebidensya ka ba? Tanong niya matapos kong matapos. Inilabas ko ang bote. Inilapag ko sa mesa. Kinuha ko yan mula sa bulsa niya. Sabi ko, bago dumating ang mga paramedic. Kinuha niya ang bote gamit ang gloves. Tiningnan, inamoy, isinara ulit. Salamat. Malaking tulong ito. May kumatok sa pinto. Pumasok ang isang pulis. May hawak na papel. Toxicology results, sabi nito. Kinuha ni Detective Morales ang papel at binasa. Ininagbago ang mukha niya. Pero may kung anong tumigas sa panga niya. Confirmed, sabi niya. Rohypnol na hinaluan ng sedative. Lethal dose. Nanlamig ang mga daliri niya. Kahit alam ko na, iba pa rin kapag sinabi ng direkta. Kung ikaw ang uminom, dagdag niya, malamang hindi ka na nakaabot sa ospital. Tumango ako. Hindi ko na kailangang magtanong. Si Victor? Tanong ko.
Under arrest na siya. Attempted murder. Pumikit ako sandali. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Lahat ng luha niya sa altar, lahat ng pangako, lahat pala ay rehearsal. Si Rhea? Tanong ko. Buhay. Critical. Nasa ICU pero stable na. May kakaibang katahimikan sa loob ko. Hindi ginhawa, hindi rin awa. Parang pahinga matapos ang matagal na pagtakbo. Detective? Sabi ko. May gusto pa ba kayong malaman? Tiningnan niya ako ng diretsyo. Meron, pero hindi pa sa'yo. Tumayo siya at binuksan ng pinto. May gusto akong ipakita. Sa kabilang silid nakita ko si Victor. Wala na ang tuxedo. Naka-gray na t-shirt na lang siya. Nakaupo, nakayuko, hawak ang ulo. Hindi siya umiyak. Hindi rin siya nagsasalita. Parang naubusan ng script. Lumapit si Detective Morales. Victor Alonzo, sabi niya, you're being charged with attempted murder. Tumingin si Victor sa akin. Sa unang pagkakataon mula na magkita kami, wala siyang maskara. Pagod, galit, takot. Hindi siya dapat. Sabi niya na halos pabulong. Hindi siya. Hindi ko alam kung alin ang tinutukoy niya. Ang plano o ang konsensya niya. May abogado ka ba? Tanong ni Morales. Tumango si Victor. Yes. Good. Kakailanganin mo. Lumabas kami ng silid. Isinara ang pinto. Hindi pa tapos. Sabi ni Morales habang naglalakad kami pabalik. May isa pang bahagi. Alin? Tanong ko. Phone records. Messages. Calls. Bumalik kami sa interview room. May inilatag siyang printout sa mesa. Screenshots ng messages. Mga mensahe hindi ko kailanman nakita. Konti na lang. Siguro ka bang safe to? Oo, wala makakapansin. Sa kasal talaga? Tanong pa ni Rhea. Perfect timing. Humigpit ang hawak ko sa upuan. Hindi lang pala kabet. Sabi ni Morales, may indikasyon ng conspiracy. Kasabwat ha? Bulong ko. Tumango siya. Mukha. Tiningnan ko ang mga oras sa messages. Linggo, buwan, halos isang taon. Mga detalye, mga plano, mga tanong tungkol sa insurance. Life insurance? Tanong ko. Meron. Sagot niya. Policy under your name. May irregularity sa perma. Napatawa ako. Isang maikling mapait na tawa. Of course. Hindi pa namin sinasabi sa media. Dagdag niya. Pero lalabas to. Huminga ako ng malalim. Gusto kong tumistigo. Tiningnan niya ako. Handa ka ba? Tumango ako. Oo. Tumayo siya at iniabot ang folder. Magpahinga ka muna. Mahaba pa to. Paglabas ko ng presinto, umaga na. Walang confetti. Walang rice shower. May malamig na hangin lang at katahimikan. Sa gilid ng isip ko may isang linya na paulit-ulit na bumabalik. Isang katotohanang malinaw na ngayon pa lang tuluyang lumilitaw. Hindi lang pala kabet, kundi kasabwat. Hindi agad sumabog ang balita. Sa una, bulong-bulungan lang isang wedding reception na nauwi sa emergency. Isang bridesmaid na sinugod sa ospital. Isang groom na dinala ng pulis. Walang pangalan, walang detalye. Tahimik ang lungsod, pero alam kong hindi iyon magtatagal. Dinala ako ni Detective Morales sa isang conference room sa presinto. May TV sa gilid. Nakamute, may laptop na bukas sa mesa. May kape na malamig na. Hindi ko man lang natikman. Lalabas na to, sabi niya nagdiretso. Pero kung gusto kong makita mo muna. Pinindot niya ang play. Mga screenshot ng messages ang sunod-sunod na lumabas. Mas malinaw, mas buo kaysa sa pinakita niya kahapon. May dates, may oras, may mga salitang hindi na pwedeng ipagkaila. 1 year na. Konti na lang, tapos na to. Message ni Victor kay Rhea. Hindi pa rin ako kampante. Sagot naman ng babae. Sa kasal, walang maghihinala. Sigurado ka bang sa baso niya? Oo. Lagyan ng pangalan, may placard.
kaya hindi pwedeng magkamali. Parang may humampas sa dibdib ko. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa katiyakan. 1 taon habang nagpi-fitting ako ng gown, may iba palang pinaplano. Habang nag-aayos kami ng guest list, may iba palang nag-aayos ng kamatayan ko. Lumabas ang susunod na folder, life insurance documents. Policy under your name, sabi ni Morales. Beneficiaries, si Victor at si Rhea. Teka, si Rhea? Co-beneficiary. Forgery, hindi ikaw. Tinitigan ko ang papel. Ang perma ay kamukha ng sa akin, pero hindi talaga. Masyadong buo, masyadong tiyak. Parang ginuhit ng taong alam na alam ang gusto niyang mangyari. May dahilan ba kung bakit kasama siya? Tanong ko kahit alam ko naman ang sagot. Meron, sa messages. After nito wala na tayong hahatiin na sikreto. Oo, malinis na ang lahat. Sa wakas tayo na. Yun ang nabasa niya pagkatapos niyang i-play ang video. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit. Ang planong patayin ako o ang malinaw na katotohanang hindi ako kailanman naging hadlang lang sa relasyon nila. Ako, ang obstacle. Isang problema ang kailangang tanggalin. May isa pang detalye. Tungkol sa gabing yon. Lumabas ang transcript ng interrogation ni Rhea. Bahagi lang, pero sapat. Rhea, akala ko sa kanya, sa basa niya. Sinong kanya? Tanong na investigator. Kay Elara. So, pumayag ka nga sa plano? Tanong na investigator. Tahimik lang si Rhea at hindi sumagot. Rhea? Oo. Huminga ako ng malalim. So, alam niya. Alam niya, sagot ni Morales. Pero may twist. Tinuloy niya ang pagbabasa. Rhea, hindi ko alam na ako nakainom. Investigator, paano nangyari yon? Rhea, nagkamali siya. Sa huling minuto, akala niya. Investigator, akala niya alin? Akala niya hindi papalitan ni Elara ang baso. Sagot ni Rhea. Isinara ko ang mata ko. 1 segundo lang sapat para maunawaan ang buong larawan. Nagkamali siya. Hindi dahil nagdalawang isip siya, kundi dahil minamaliit niya ako. Sa oras na yon, pumasok ang isang pulis at may ibinulong kay Morales. Tumango siya, tsaka tumingin sa akin. Lumabas na sa media, sabi niya. Binuksan niya ang TV. Breaking news. Wedding reception turns crime scene. Groom arrested for attempted murder. May mga larawan. Ang ballroom, ang stretcher, ang police tape. May blurred na mukha ko, pero malinaw ang pangalan niya. Victor Alonzo, Rhea Santos. Sumunod ang headline, mas malalaki at mas patitigas ang mga salita. Secret affair exposed. Fake insurance policy. Bride was the target. Tumunog ang phone ko, sunod-sunod. Si Mama, si Miguel, si Camille. Mga kaibigan nagtatanong kung buhay ba ako, kung okay ba ako, kung totoo ba ang lahat. Pinatay ko ang phone. Ano mangyayari ngayon? Tanong ko. Charges. Sagot ni Morales. Attempted murder kay Victor. Conspiracy to commit murder naman kay Rhea. Pareho? Oo, sabi niya. Kahit hindi siya ang target sa huli, pumayag naman siya sa plano. Tumango ako. Gusto kong humarap. Sa korte? Oo. Gusto kong sabihin ang totoo. Lumipas ang mga araw na parang dumadaan lang ang oras sa labas ng bintana. May mga interview requests. May mga komentong hindi ko binasa. May mga taong biglang naging eksperto sa buhay ko. Si Rhea kinasuhan. Si Victor inaresto at kinulong habang hinihintay ang arraignment. At ako, naghihintay. Sa isang tahimik na umaga, tumawag si Detective Morales. Ready na ang kaso, sabi niya. Maglilitis. Huminga ako ng malalim. Kailan? Soon, sagot niya. At haharap sila pareho. Pinatay ko ang tawag at tumingin sa salamin. Wala na ang nobya. Wala na ang gown. Nandoon ang isang babaeng hindi nila napatay pero sinubukan nilang burahin. At ngayon may isang entabladong haharapin. Hindi ballroom, hindi altar,
korte. Maglilitis at haharap sila pareho. Tahimik ang courtroom sa umagang yon. Ibang klase ang katahimikan kaysa sa simbahan, kaysa sa ballroom. Walang bulaklak, walang musika, walang palakpakan. Ang naroon lamang ay mga mata na naghihintay ng katotohanan. Tinawag ang pangalan ko. Tumayo ko at naglakad papunta sa witness stand. Tuwid ang likod, malinaw ang isip. Hindi ako galit, hindi rin ako umiiyak. Ang dala ko ay mga alaala na matagal ko nang inayos sa loob ng sarili ko. Sunod-sunod, malinaw, hindi na magulo. State your name? Sabi ng hukom. Elara Villaseñor. Sagot ko. Pinili kong gamitin ang apelido ko. Hindi na sa kanya. Tinatanong ako ng prosecutor. Ang charity ball, ang courtship, ang Palawan proposal, ang mga red flags na binaliwala ko. Hindi ko pinalambot ang sagot ko, hindi ko rin pinalaki. Sinabi ko lang kung ano ang totoo. Nang dumating sa gabi ng kasal, nakita akong pag-igting sa mukha ng mga tao sa loob ng silid. Isinalaysay ko ang mesa ng champagne, ang maliit na bote, ang basong may pangalan ko, ang tahimik na pagpapalit. Ipinakita ang ebidensya, isang bote, ang toxicology report, ang phone messages, ang peking insurance policy. Anong nararamdaman mo nang makita mong si Rhea ang uminom? Tanong ng prosecutor. Huminga siya ng malalim. Takot? Sagot ko. Hindi para sa kanya, kundi dahil malinaw na may handang pumatay para sa isang kasinungalingan. Lumipat ang tingin ko kay Victor. Nakatayo siya sa kabilang panig. Walang imik. Wala na ang kumpiyansa. Wala na ang ngiting sanay kong makita. Kay Rhea naman, nakayuko ang ulo nito. Hindi ko hinanap ang mata niya. Hindi ko kailangan. Nang tumayo ang defense, sinubukan nilang ipakita na may pagkakamali, na may emosyon, na baka aksidente. Ngunit ang ebidensya hindi nadadala ng boses. Hindi ito nalilito sa luha. Diretso itong tumatama. Matapos ang mga araw ng pagdinig, dumating ang hatol. Tumayo kaming lahat. Victor Alonzo, sabi ng hukom, guilty of attempted murder. Sentenced to 25 years imprisonment without parole. Walang sigaw, walang drama, isang bagsak na martilyo. Sapat. Rhea Santos, dagdag ng hukom, guilty of conspiracy to commit murder. Pumikit ako sandali. Hindi para magdiwang, kundi para magpaalam sa isang buhay na akala ko'y akin. Paglabas ko ng korte, may mga kamera, may mga tanong. Hindi ako huminto, hindi ko kailangan ng paliwanag. Tapos na ang kwento ko sa araw na yon. Lumipas ang 2 taon, hindi madali ang paggaling. May therapy, may mga gabi-gabing biglang bumabalik ang eksena. Ang baso, ang pagkahilo, ang pagbagsak. May mga umagang gising ako na parang may kulang. Tapos maaalala ko na yon na isang ilusyon lang na natapos na. Natuto ako magtiwala ulit. Hindi agad sa iba, kundi sa sarili ko. Sa instinct na minsang binaliwala ko. Pero sa huli, nagligtas sa akin. Itinatag ko ang Villaseñor events. Hindi para sa engranding kasal, kundi para sa mga okasyong may saysay. Mga charity, mga pagbabalik loob, mga simula. Pinili kong lumika ng mga sandaling hindi nangangailangan ng kasinungalingan para maging maganda. May mga araw na masaya, may mga araw na tahimik, at may isang taong dahan-dahang pumapasok sa buhay ko. Si Lucas, isang guro. Walang ingranding galaw, walang pangako agad. Kapilang pagkatapos ng klase, kwento tungkol sa mga estudyante, tawanan na hindi kailangang ipakita sa iba. Mabagal, totoo. Minsan tinanong niya ako, natakot ka bang magmahal ulit? Ngumiti ako. Hindi na, natuto lang ako makinig. Sa sarili ko, sa mga senyales, sa mga bagay na tahimik pero totoo. Kung may natutunan man ako, ito yon. Ang pagtataksil ay hindi laging mukhang kaaway. Minsan nakangiti, minsan tinatawag kang sis, minsan hawak ang kamay mo sa altar. Kaya magtiwala ka, pero wag mong isuko ang sarili mo. Makinig ka sa instinct mo dahil iyon ang unang magsasabi sa iyo ng katotohanan. At sa huli, ito masasabi ko ng buong buo ang dibdib.
Hindi nila ako napatay, pero winakasan ko ang kasinungalingan nila. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!